Maing buntag, pag-usap ka nato. So if ako nasayop no karong I think karong mga oras sa ang ato ang pride sa boxing na away, so hopefully focus sa simba no sinanay na kunauna ninyo sa nakay nahitabo karon sa away ni Pacquiao. Kita ra bang mga Pilipino ilado to dira dapita kamingaw ang karsada basta di ko sure karon napabana nga mga event pero in the previous. So focus na ta sa tong pagsimba. Focus ata sa pag-ila sa tong Ginoo, sa pagdaig sa tong Ginoo karong kabuntaga. So padayon gihapon ta sa ato ang sermon series about stewardship or pagkapiniyalan. As you have remembered, gisugdan ta ni 3 Sundays ago. And stewardship, di lang na inato nauna-uno nga kanang manager lamang ta sa mga gihatag sa Ginoo kanato, di ba? Ningon si Hope na tao tang hubo, iya tang hubo. But sa boto kita gitag-iyahan nining kalibutan na. So kaning tanan naa nato gipiyal ni sa Ginoo, gisalig sa Ginoo. Di lang ang mga material, but bisan atong kaalam, mga abilidad, atong kahibalo, atong ka-bright, kana tanan gihatag na sa Ginoo. So unsaon mo nato na saktong paggamit mo natong mga naisgutan sa stewardship. Unsaon na to na paghandom, pag-treasure. Unta kaniya tong pagkapiniyalan, maning kaning bunga sa tong relasyon sa Ginoo ba? Relasyon nga nagaila nga ang Ginoo ang Dios tag-iya sa tanan. Kita gibahinan lang ta sa Ginoong Dios og responsibilidad, gitagaan tag pribilehiyo nga magamit ang iyahang mga resources para rapod sa iyahang kahimayaan. Sa sinugdanan pa lang, kabubuto na sa Ginoong Dios. Sawa pa namugna ang kalibutan nga we live in relationship with Him. Nga ang mga katawhan ngayang mga binuhat na relasyon nga na kaniya. So gidesign sa Ginoong Dios ni nga relasyon, Him as the owner, siya isip tag-iya sa tanan, kita isip piniyalan, and we are working together to accomplish God's will. So partner ta sa Ginoo, and it's a privilege nga gipili ta sa Ginoong Dios nga ma-partner para mabuhat mahitaboy ang kabubuton nga nihi sa kalibutan. Sa akong isigbalik no nga unta di nato isipon ba nga kining stewardship is about doing things for God na lang. It's about giving things for God. Unta atong isipon nga kining stewardship is our ongoing acceptance ba nga gi-invite ta sa Ginoong Dios nga naatay kalabutan sa iyahang plano, nga naatay saktong paagin sa paggamit ang atong oras, ang atong mga resources, ang atong mga pagpamuhat oron sa panadira. So the question is whether someone is a steward or not. Di ingana ang question kay obviously kita tanan nakaila sa Ginoo wala steward ta. The only issue is we either good steward ba ta or bad steward or maayo ba tang piniyalan or wata na imong maayo or matinud-anon nga piniyalan. So last Sunday nagisgot ta isa sa paagi para mahimot ang maayong piniyalan. Ang atong title is God Before Me. Unahon ang Ginoong Dios ay ako. Yeah? It's easier said than done, di ba? Sayon kayo isulti ipadayag nga Lord ikaw akong unahon. Pero when time comes, tong oras panagsa maglisod tagahin para sa Ginoo. Sa isa ka adlaw, 24 oras gihatag sa Ginoo, pila na para sa Ginoo, di ba? Sayon kay ingon Lord, you before me. Nagsa atong kwarta, ang mga resort atong kusog. Pila ra ang porsyento nga mahatag sa Ginoong Dios. Karong kabuntaga, our theme atong topic karon is about what gives me worth. Unsa may naghatag nakog bili. So before we dive into the passage, let's first pray. Mga tagiya sa Balangin Espiritu. Father in heaven, we will go on to study your word. Sa mong pagbasa, sa mong pagtuon, sa mong pagsabot, sa mong pulong kami magpaubos kanimo, acknowledge nga limited ang among pansabot, among kaalam, among kahibalo. Hilabi na ang among pagsunod sa among pulong. Munang maghangyo kami kanimo Balahang Espiritu nga imuming
andamon, among kasing-kasing abliha, among hunahuna abliha para sa mas masabtan pagid namon sa imong gusto ipadayag nganhi sa among tagsa-tagsa kinabuhi. May this moment of worship, O Lord, be a worship nga dili lang unta informational but transformational. Dalaygon kasuway katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So unsay nagahatag nimog bili? Yan. Now, ug aha nato gibutang ang atong bili, where we put our worth could affect our stewardship. Either pwede siya mubabag or pwede siya mudasig or mo empower the way we do stewardship. Ang balikon, aha na to iangkla, aha na to ibutang ang atong bili, na effect sa atong pagkapinialan. Pwede siya mubabag or pwede siya mo empower, mudasig pagyud sa atong pagkapinialan, pagkasulugoon nganha sa Ginoong Dios. First, ato sa Tagalog definition ng word nga worth. Ano yung meaning ng word nga worth? Una, pinaka-obvious niya nga meaning is valuable. So, ngayon, tag-worthy ang isa ka butang, it's fixed about na siya value. Ngayon ta, manipulos ning butang. Why value? Why worthy na nga butang? In the Bible, kasagaran siya gamiton, when the word worth is used, panagsa, it's about comparing values. So sa dihang na mo gamit og word nga worth, ang mga writer, mga author sa Bible, na sila gusto i-compare nga values. Usually, equal ba? Usually, ma-exchange ba na sila? Now, in Matthew chapter 6, verse 26, nato isa ka time nga gi-reassure ni Jesus ang mga followers niya nga valuable mo. Yan na din siya, tanawa ang mga langgam sa kalangitan. Yan na siya. Wala sila nagtanom, wala sila nagpugas, yet gilawgan sila sa tong langit nun nga mahan. Asya, what sabot bililho ng ang mga langgam? Ana si Jesucristo kay giatiman sila. Asya, di baka mas bililhon, di baka mas valuable nila? Aren't you more worthy? So na siya, iyang gikumpara ang value sa usa ka langgam ug sa follower ni Jesus. Saan siya, mas worthy ka kaysa sa mga langgam. Pero ang point, tanawang mga langgam, akong giatiman, ikaw na bakaha nga mas bililhon ka sa mga langgam. So ang question, what gives you worth? Unsa may naghatag niyong bili? Panagsa, kitang mga tao, mingon ka, nindot kog trabaho. So, bililhon kay kong klaseng tao. Taas kog posisyon. Panagsa akong mga friends gives me worth. Panagsa akong skill, akong talent, akong ability gives me worth. Panagsa kini akong pagkasikat, pagkailado, pagka-influential. Panagsa akong panlawas, muni nihatag na kog bili. Now, mo reflect tagadyot, mo post tagadyot, ug didto na to gibutang ang atong mga bili. What if mawala siya? So, na kay bili. So, ningon ka, bililho kong klaseng tao, kay taas kong posisyon sa amuang community. Ako ang leader sa amuang, sa mong lungsod, sa mong municipality. So, what if di naka-leader? So, di naka-bililhon. Yeah? Sawa sa akong giingon ganina, asa na to ibutang ang atong bili, aha na to iangkla ang atong worth, could affect our stewardship. Now, if we take, again, reflect for a moment, kanusa ka na himong pinaka-proud sa imong kaugalingon? What are the achievements or unsang mga nahitabo sa imong kinabuhi wherein you are very, very proud? Ako panagsang mayon ko proud ko kaya akong gihatag akong gidedicate akong kinabuhi sa Ginoo when it comes to service. Then mayon din ko nga so dira na ko gibutang akong worth. What if moabot ang time nga wa na ko'y kusog mga lagad sa Ginoo? Bililhon ba gyud gihapon ko? So few questions to reflect. Ug aha na to gibutang atong bili ba? What if mawala? Ug karon proud gyud ka sa imong kaugalingon kay bright ka, maalamon ka, maabilidad ka. What if mawala na na? Ngandin ta unsa may pulos nako nga tawo. So I think og nakaagi na mo dira nga bahin, maybe sayop ka pagbutang sa imong worth ato nga time. Who determines your value day? Kinsam day mo butang or mo hatag nako bili.
Nang pinakasayon nga answer o pinakasakto nga answer, ang Dios gyud dapat. Pero kasagaran gyud mahitabo lagi, dili gikan sa Dios nato kuhaon ang atong bili. Panagsa naadtos affirmation sa tao nga giingnan gidayeg tawa. Ala, maayo kong tao bililhon di ko gidayeg ko na praise ko sa laing tao. Munang og masultian tag bati, masultian tag sakit, ana din ta worthless man ko nga tao. Ngay ngano? As affirmation sa words nato gibutang ang atong worth. Panagsa atong gibutang ang atong words sa treatment sa tao. Maayo kay sila nako, so worthy bililhon ko nga klaseng tao. What if di na maayo ang ubang tao nimo? So di na ka bililhon. Nagsa sa mga sirkumstansya. Uy, nindot kay mga panghitabo, so valuable ko nga klaseng tao. Giatiman jud ko pag-ayo sa Ginoo kay okay man ang kinabuhi. What if mabot ang problema, moingon din ta nga ibasol yan to sa Ginoo, ikaw gyud ani Lord. Di gyud sir ko bililhon sa imong pananaw kay puno mga pagkasakit akong kinabuhi karon. I-blame na din nato sa daghang mga tao. Now in Ephesians chapter 2 verse 10, for you are God's masterpiece. Now sa 8 ug 9, nagsulti si Paul about sa salvation. It is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ahan siya. If you believe that your salvation is not by works, nga gikan na kang Kristo Jesus, gibag-o ka, nganha kang Kristo, ahan siya, you are God's masterpiece. Ano sa ang word nga masterpiece? Now, masterpiece, ang pinaka-meaning ana niya, is a product of a creative action. Muna yung pinaka-meaning ng masterpiece. Example, isa sa pinakasikat nga painting nato in this time or pila naka hundreds of years ago ang Mona Lisa by Leonardo da Vinci. Familiar man ato bitang babae nga way kilay. Kabao mo ngano sikat kay siya because it's a masterpiece. Ang balikon, it's a masterpiece of its creator. Munang I think ug ako na sayo 1500s siya nabuhat nga paintingin up until now valuable gihapon kay siya. Mahal bililhon gihapon kay siya kay ngano masterpiece siya ni Leonardo da Vinci. And it became even more special tungod kay well-known, sikat ug bililhon pod ang tawo, ang painter in that time. So a special painter plus a special painting equals a masterpiece. Now imagine, anang Ginoong Dios, you are my masterpiece. Meaning, ningon ang Ginoong Dios, you are a product of my creative action. Di ka random. Di ka kanang bitong nahimugso nga way pulos. Di ka anak og kawayan, gidesign yung saliking kawayan, gidesign yung sa Ginoong Dios in according to His will. You are His masterpiece. So nindot pamalandungan, sa diyang niingon ang Ginoong Dios nga ikaw ang iyang masterpiece, but pasabot na kay value. Gibutngan ka sa Ginoong Dios og bili. Sama sa mga gingon aham din nato ni kuhaon ang atong bili sa Ginoo gyud dapat. Every time bation ka, kawa kay bili, hinumdumi ning nga verse, I am God's masterpiece. Ingnayon ka galingon, I am God's masterpiece. Ingnayon ka galingon, ay lang isulti nga merely sulti tuuhi, I am God's masterpiece. Ug dem gud na ni nato masabtan, daghan kay tag pangitaon ug ahat ma-feel nato ang atong value. Nagsakit ang mga tao, we always chase feelings. Feel na ko worthy ko diri dapita adto ta. Di na ko feel nga worthy ko nga makiguban sa Ginoong Dios, di ko mo uban sa Ginoong Dios. So the God of this universe, ang Dios nga nagbuhat sa kalangitan o sa kayutaan, imagine na gitawag ka, you are my masterpiece. You are God's masterpiece. So ano yung mas qualified pa, mubutang nimo og value, mubutang nimo og worth, mubutang nimo og bili than God. Siya ang nagmugna sa kalibutan, di ba? Gisugdan tani nga series sa pag-ila nga ang Dios ang tag-iya sa tanan. So siya ang naay pinaka authority nga mobutang nimo og worth, but the question ug ang problema panagsa di nato kuhaon sa Ginoong Dios ang bili nato.
Kuhaon na to sa treatment sa ubang tao, sa affirmation sa ubang tao, sa unsa pa na dira. And the problem is, it's fleeting. Mawala ra, mulabay ra sa mubo nga panahon. And Paul acknowledges that sa tong passage karon nasayod kayo si Pablo nga wa siya angay ikapanghambog niining kalibutan na. So ningon si Pablo, siya nanako tanan nga angay kapanghambog. Ingon si Paul sa mga taga Pilipos. And by the way, samtang nagsuwat si Paul ani nga letter na siya prisuhan. Si Paul samtang nas prisuhan, malipayon nga nagsuwat sa mga daghang mga kasimbahanan, and gani sa verse 7 ingon siya, I count it all as lost. Malipayon ko nga nailhan nako si Kristo Jesus. So gatong himay-himayon gamay ang mga verse nga tong gibasa, it speaks about Paul's worth before knowing Christ. Ana siya pag-abot sa verse 4, ana siya, I thought, though I have myself a reason for confidence in flesh also. Ana siya, og buhat lang, binuhatan lang, nako'y ikapanghambog. Ano siya? So, kinsa ninyo dira moingon na mo'y agi, na mo'y ikapanghambog, ano siya? I have more. Imagine ihang last word. O kinsa ninyo makaingon nga na mo'y ikapanghambog, mas daghan pa kog ikapanghambog ninyo, niya si Pablo. Siya, he's very proud of his works sa iyang mga nabuhat, gikan pagkabata niya. He's very proud sa iyang mga na-achieve, gikan sa pagkabata niya. Ano niya siya? I have more. In his time, siguro bisan sa tong time karon ang discipline ni Paul, iyang background, lisod ma-achieve. Ano siya? Work in the flesh lang. Buhat sa kamot, paningkamot sa kamot. Ano siya? Moingon mo na mo'y agi, na mo'y kapanghambog. Ano si Pablo? Mas naap ako. So, nasya yung mga punto nga gusto isulti sa mga taga-Pilipos diri dapita. Gani, even sa sunod nga mga verse, na siya, og iyang isa ka point o sa tanan, nga kung maluwas pa lang ta sa pagi sa tong buhat, siya, kung maluwas pa lang ta pinagi sa tong mga works, siya, appeal ko sa top 5 sa tibok kalibutan, si Paul. I have more. Pag-abot sa verse 5, siya, og religious status lang ang istoryaan, siya, I am circumcised on the 8th day. Of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, to law, a Pharisee. Now sa time ni Abraham, gihatag ang Ginoong Dios kanus ay ituli ang mga laki. Sa Abraham, himo tag kasabutan. Dapat nay timailhan nga katawhan tamo. Dapat nay timailhan nga kamo ang akong chosen nation. So ang instruction, ang mga laki Abraham, in their 8 days old na sila. 8 days ang edad sa laki, dapat ipantuli. So ana din si Paul, in the 8th day ako gituli nako. So but pasabot, perfect obedience ko sa covenant, sa kasabutan sa Ginoong Dios. Ano siya? Gikan ko sa tribe ni Benjamin. Now, a status sa ilahang time is very valuable. Now, si Paul din nagpanghambog nga ako, di ko converted Jew. Pure Hudeo ko, gikan ko sa kaliwat ni Abraham. Yan siya, kamo mga converted Jew ra mo. Siya, mas labaw ko ninyo dira dapita. Gani sa pagsunod sa balaod, in the 8th day, I was circumcised. A Hebrew of Hebrews. One time was yung term, sa labaw jud ko ninyo. As to the law, isa ko ka pariseo base sa balaod. Isa ko ka magtutudlo. Magtutudlo, no? Di na basta-basta nga title silang time. While karon, murag ka ng dali ra, itawag sa usa ka time nga teacher, silahang time dili. Dakay credential dapat, siguro sa tong context, murag credential sa usa ka attorney, abogado, ang kinahanglan para matawag kag teacher. Ano siya? As to the law, teacher ko, Pharisee ko. I have all the credentials. By religious or by law, taas ko ninyo. Ana siya sa mga taga-Pilipos, di ko converted. I'm a pure-blooded Jew, gikan sa kaliwat ni Abraham. Abot sa verse 6, ana siya, og devotion lang po na itong hisgutan. Siya og works lang. He's talking about his life before knowing Christ.
Asya, as to zeal, I'm the persecutor of the church. Ang pasabutan na nga church, ang followers ni Jesus Christ. Now, in the religion of the Pharisees or ang Judaism, baka itong gyud ming tuo ni Kristo Jesus, muna isa sa pinaka-nindot o pinaka-honorable nga buhaton ang i-persecute ang follower ni Jesus Christ. Munang kahinumdum mo, katong na gibato si Stephen, di ba? No, before that, guys, sa Acts, katong before sa road of Damascus, di ba, nangayo pa siya og permit para mo persecute og church. Nangayo pa siya og permission sa mga dagko para maka-persecute og church. Kaya it's a honorable act sa ilahang religion. Kasi og devotion lang sa religion, labaw ko ninyo, akong gi-persecute ang mga follower ni Jesus Christ. Ug pagkamatarong lang under sa balaod is referring sa law nga gihatag kang Moses sa Old Testament, 600 plus ka balaod, I'm blameless. Sa pasabot niya sa blameless, nasunod nako tanang balaod og tradisyon. So ang gusto i-point ni Paul Dre, why makalabaw niya sa iyang time. Wa siya nakit-an sa iyang panahon nga pwede mo labaw sa iyang pwede kapanghambog. Siya. Naa nako tanan angay ikapanghambog. Ningon si Paul, why wala nako? Ug pahambugay lang ta? Pablo, naa nako tanan. I know my worth, I'm very worthy. Pero pag-abot sa verse 7, sa dihang nailhan na niya si Jesus, asya, whatever gain I had, I counted loss. Asya, katutanan akong ikapanghambog sa verse 4, 5, and 6. Katong tanan nga wa gyud ninyo nakabot sa iyong tibok kinabuhi. I count it all as lost. Asya, di gyud to maoy ni hatag nakog bili. Asya, it's for the sake of Christ. Tungod kay akong nakit-an, nailhan si Kristo Jesus, nasayod nako nga wa daytoy bili tanan. Yeah? The works of the flesh ngayong nabuhat, asya, wa gyud daytoy bili tanan. Let me give you a contrast. Familiar mo ato katong naidato nga ruler nga nangutana ni Jesus nga how can I inherit eternal life? Ningon si Jesucristo nga unsa man day ang commandments nga gihatag? Siya mao ni. Ako tong gisunod tanan. Ningon din si Kristo Jesus o ato imaginon relihiyoso kay siya nga tao sama siyang Pablo nasunod niya tanan. Nindot yang status, ruler siya. Is very sincere siguro gikan pagkabata. Ningon si Jesus, maayo kay sunod tanan. Karon, give up everything and follow me. Kinumdaman siyang tubag, ningon siya, di ko. Lakaw siya. Wa niya, gitubag si Jesus, lakaw siya diretso. Si Pablo, kung saan hitabo niya, when he encountered Jesus Christ, siya sa dihang ningon si Jesucristo biyai tanan. I counted all as loss. Ano din si Pablo? Okay, back to zero ko kay wala gitoy worth tanan, wa gitoy bili tanan, di na ko makita ang akong bili dito, buhian ko to tanan for the sake of Christ. Yung nakita unsay nahitabo gid diri, nakit-an ni Pablo asa gid iyang bili. Naa ngadto kang Kristo Jesus. Religion, status, influence, nindot kay na sa paminaw. And Paul had it all sa iyang time. Hebrews when it comes to descent, when it comes sa balaod na sunod niya tanan, when it comes sa ilahang group, he is a Pharisee, a teacher. And siya, I count it all as lost. Wa jud koy nakuha bisag isang bili ni adtong mga butanga. Ngano? For the sake of Christ. Tungod kang Kristo Jesus, siya, I count it all as lost. Have you said these words? Nakaingon ka na ba nga tungod kang Kristo Jesus kinitanan wa ni bili? Or hangtod karon, napay mo tag of war diranin mo ba? Nagsige pa kag pangitaasam gyud ang akong bili sa akong ma-achieve, sa akong maabot. Is important man nga, importante man nga makita nato atong bili ngadto kang Kristo Jesus. Na finding worth in Christ will reshape our stewardship. It will give us a sense of gratitude in managing God's gift.
making stewardship as a joyful expression of faith and love to God's grace. Now, if wala to ni kaning atong pagapiniyalan nga nas Ginoong Dios, we're not doing it out of joy ba? Ito mahita mo tag magkinto. Wala sa Ginoo ra ba ni? Wala, saong ako ni paggamit. But when we find our worth in Christ, mausab, ma-change ang atong perspective, matagan tag bagong sense ba nga overflow unta gid ni sa pagpasalamat, the way nako gamiton i-manage ang mga hatag sa Ginoong Dios kanako. So finding worth in Christ will reshape our stewardship. It will give us a sense of gratitude. Para na mahimo din siyang joyful expression of faith and love to God's grace. So how can I find my worth in God? Muna na ang question. So di ba, atong title, What Gives Me Worth? Nagisgota sa probably nato gipangbutang. We saw the example, the life of Paul. So unsaon mo nako pagkakita sa kong bilingan na sa Ginoong Dios? Una, see yourself as how God sees you. Yung bang gitanaw imong kaugalingon ug unsa ka gitanaw sa Ginoong Dios? Yung bang giisip imong kaugalingon ug giunsa ka pagbuhat sa Ginoong Dios, giunsa ka pag-treat, unsay gihatag sa Ginoong Dios. Now, not as how others sees you. See yourself as how God sees you. Panagsa, we see ourselves atong panaminan atong kaugalingon based sa comments sa tao. Panagsa atong panaminan atong kaugalingon based sa treatment sa tao. Di ba? No, it's wrong. Kung magtuo ka nga nadira imong bili, you are worthy dira nga bahin, you're wrong. Ug makabantay mo, kaligo mo dagat na may kuyog mga bata. Isa samot nag mga bata nga mga sa syudad nagdako. Isa sa pinaka-habit ani mga bata nga mamunit og mga shells. Regardless sa shape, sa size, sa color, usually mga panagsabisan mga adult kusog mangulikta ug makaligog dagat. Sa naging ani walayo kay dagat nga kanang nindot. So regardless, kuhaon gyapon ngano kay na-appreciate nato ang beauty. Bahalag dako, bahalag gamay, bahalag nanay mga liki, nanay mga buslot na mga shell kay unusual sa to din nato pirmi makita. Din siya uy ninduta ni ako ning collectionon. Now, thankfully that is how God is as well sa pagtan-aw nato. Regardless shape, sa size, sa status, sa kahimtang ingana ta paglantaw sa Ginoong Dios. How does God sees you? Ato tas Genesis chapter 1. In Genesis chapter 1 verse 26 to 27, diba ningon ng Ginoong Dios, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in His image. In the image of God He created him, male and female He created them. Now, pinakaunang chapter sa Bible gidescribe ug nagdeklara na daygo sa kakamatuoran kung kinsa ta. Hinimo ta gikan sa imahe ug sa likeness sa pakigsama ni Jesus. Nung sa image, sabot na tayo resemblance. Sa nang likeness, sabot na tayo similar in appearance sa Ginoong Dios. So sa dihang gihimo ta nga nay resemblance nganha sa Ginoong Dios. Di na ba na enough para makita niyo yung worth as how God sees you? Now, having the image and likeness of God, in simple term, we resemble God. So, munang pag-abot sa verse 31, pag-abot sa unahan, ningon dahil ng Ginoong Dios, it was very good. Sa dihang nahuman na niya tanan, God saw everything He had made, behold, it was good. Apil ang tao. Imagine, sa dihang gibuhat sa Ginoong Dios ang tao, ningon siya, it was good. So sa dihang namugna, nahimugso kanining kalibutan na anang Ginoong Dios, you are a good creation. Di ba na ninyo nakita nga, gingana mo paglantaw ni Jesus, you are His good creation. Ngayon tag good, no, something very great worth, very great value ang meaning ana nga words. So it's safe to say that God sees you
as His good creation. Isulti na siyang kagang indutan no, God sees me as His good creation. Bahalag ingnan ko ni mama, ni papa, sa akong amigo, sa akong amiga, nga di ko. Nga na mga bati sa kuha, gitanaw, giisip, di ko sa Ginoo as His good creation. Now, first step para makita na itong worth, see yourself as how God sees you. Don't look at yourself, ayog panamini mong kaugalingon, kung yun sa kapagtratar sa tao, unsang ilahang ipang sulti, nganha kanimo. See yourself as how God sees you. You are His good, maayo, of great worth, of great value kaniya nga binuhat. Di ba? Bisan si David, gi-acknowledge na. Di ba? Sa Psalms, isa sa pinakasikat nga verse, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Nang tanawa ng naong sa imong tapad, fearfully, wonderfully made na. Itas, gihimo na sa imahe o sa likeness ni Jesus. So gato lang na imagine, no? Valuable manday ko, no? Di manday ko ingong walay bili, no? Hinimo, gikan manday ko mismo hinulma in the image and likeness of God. Sa ka-Diyos nga labawang gamhanan. Panagsa, we experience identity crisis. Kami itong maglibog ta kinsa kita. Nagsa, sa mga teenagers, hiwag sila kinsa sila. Maglisod sila pangita sa ilang worth. Or even sa mga sa adult na moagig midlife crisis or kanang gitawag nila nga empty nest syndrome nga murag way tumong ang kinabuhi. Nagsa maglimot ta kinsa ta. Nindot sugdan kung malimot ka kinsa ka diri nga bahin. God sees you as His good creation. Nawa ningon ang Ginoo pagabot 31 nga ang heaven, ang earth, ang mga mananap muray good. Yun siya. All was very good. Of great worth, of great value, ikaw. Nasa dihang nahimo na tang anak sa Ginoong Dios, mas ni special pagita sa iyang mata. Sa dihang naa na tanganha sa Ginoong Dios, ingon si Peter, mas nahimo patang bililhon pagid sa iyang mata. Pag abot sa verse 1 Peter chapter 2 verse 9, ingon siya, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Now, kini nga letter gisuwat ni Pedro para sa early Christian community at that time nga daghag pressure nga giatubang. Christian community at that time, ugwa ko na sa iyo, ang lugar karon is Turkey. Nga they are questioning their worth, their value. Kay nga naman gi-undervalue sila sa society. Di mo na inyohang gi-worship, kriminal man na, gilansang man na sa cross. Yung gi-worship di man to tinod nga Ginoo na convict gani og isa ka crime, blasphemy. So, they are questioning because of the pressure. So naay mga persecution sila nga mga ikagian and diri nga bahin ay description si Peter on how God sees you. Una niya siya, you are a chosen race. Pinili ka. You are a chosen race. Gipili ka ngadto sa Ginoong Dios. Now it describes the relationship. Gato lang in general, the relationship of believers within Christ, within God. Gipili ka sa Ginoong Dios. Ang reality, dili kita ang nagpili sa Ginoo. Ang kamatuoran, dili kita ang nagpili sa Ginoong Dios. Kung wa ta gipili sa Ginoong Dios, wa ta gi-enable, wa ta gitagaag pagtuo sa Ginoong Dios, bao ba mo nga di nato pilion ang Ginoo? Gani up until now, bisan pag nakailan na ta sa Ginoong Dios, diba, nagapoy tag of war nga di ta mupili niya. How much more kani adto how much more og wa kita piliya sa Ginoong Dios? How much more og wa kita nalamdagan sa mensahe sa kaluwasan? Ningon dahil si Peter diri, despite sa iyong kaagi hinumdumi ni, God sees you as His chosen race. Mga pinili nga mga katawhan. Now we are part, di ba, of human race by birth. And we are part of a chosen race by spiritual birth. Sa dihang na born again ta, sa dihang ning tuo ta kang Kristo Jesus, gitanaw na ta sa Ginoong Dios as iyang mga pinili. Kitang mga tao, panagsa, medyo hilason ta na tayo standard. Di ta mamili o gamit o butang kung dili special. Di ba? And that's really the nature
sa nga atong na-inherit sa Ginoong Dios. That's really the nature na itong mga tao, atong mga pilion, or katurang mga special. Ugipili, kabot-sabot na kay Bili, nganha sa Ginoong Dios. Ani padayon siya, you are a royal priesthood. Now sa Old Testament, kaning royalty o kaning priesthood, dini magkuyog. Kaning royalty mo na ka ng mga hari, ang mga priesthood mo na yung mga Levita. Yeah? Ningon din si Peter Dre, royal mo when it comes sa inyong sumusunod or inheritance nga sa Ginoong Dios, inyong amahan God hari. Siya. Inyong amahan sa langit hari, royalty mo. And also priest. Ang sabi pasabot ang priest na in the Old Testament, ang priest mo na yung nagserbisyo sa Ginoong Dios. In the Old Testament, mo na yung mga maghatag og mga halad ngadto sa Ginoong Dios, ang mga priest. So ningon din si Peter, karon kamo na makaserbisyo na mo sa Ginoong Dios, na ngano isam nakapribilehiyo. Ngano gi-appeal pa ni Peter silang time. Kay ang ilang time manggod naguna-una pa gyud sila ngang makaduol ra sa Ginoong Dios katurang mga gikan sa mga Levites. Ngang istorya ra sa Ginoong Dios katurang gikan sa mga Levites. Na siya di karong nana mo'y Ginoong Dios makaduol na mo niya pinaagi kang Kristo Jesus. Di lang mo basta makaduol makapangalagad mga royalty mo. So, mga hari o reyna de mo no ninduta no. Ito lo a holy nation, mga balaan nga nasod. So ningon si Paul unahan sa atong passage sa Philippians chapter 3 gyapon nga atong citizenship is in heaven. Nga lumalabay lamang tanining kalibutan na. Nga pila ka years gikan karon pwede 70 100 years from now ragwa na siguro mabili nato bisag isa nga di nata wa nata diri sa kalibutan makita nata sa nasod sa langit. Sa nasod sa Ginoong Dios. So isa na kanindot pamalandungan nga giisip ka sa Ginoong Dios, isip citizen. Lumulupyo ka sa iyahang nasod, lumulupyo ka sa langit. So sa dihang naana ka kang Kristo Jesus, gitan-aw ka sa Ginoong Dios. Dili as lumulupyo lang sa kalibutan nga puno og dautan, paghagit, kasubo. But gitan-aw ka sa Ginoong Dios, kini lumulupyo ni sa ko ang nasod. And isa sa pinakanindot ang last, his own possession. Bantay mo sa very personal kay nga attack diri, his own possession. Ningon si Peter di, gitag-iyahan ka mismo sa Ginoong Dios. Ang Ginoong Dios mismo tag-iya nimo. Possession ka sa Ginoong Dios. Di mo na isa kadakong pribilehiyo, isa kadakong opportunity nga tawgon kang possession sa Ginoong Dios. Every person belongs to God, all people belongs to God, yet that ang church, ang Kristohanon, ang sumusunod ni Kristo Jesus lang yang gitawag nga own possession. In general, siya gyud tagias tanan kay siya nagbuhat sa tanan, but di niya tawgon own possession ang tanan. Ang katurang mga iya pinaagi kang Kristo Jesus ang iyang tawgong own possession. So how does God sees you? So muna no. Now pag-abot sa Ephesians, sa dihang na instruction si Paul para sa mga husband, itong husbands love your wives. Naigihapoy gitudlo gisuwat si Paul sa mga taga-Efeso dito on how Jesus Christ himself sees the believers. Now pag-abot sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, siya, husbands, love your wives. So nay gusto ikumpara si Paul diri. Yang gusto gyud itudlo for the husband unsaon pag-treat ilang wife. Pero iya din gi-explain giunsa man day pag-treat ni Jesus ang mga tao katawhan niya. Giunsa man day pagtan-aw lantaw ni Jesus iya mga katawhan. Una, Christ love. Christ love you. So laktod pagastorya, Christ love you. And giyon sa niya pagpakita yang gugma, he gave himself up. Iyang gisakripisyo, iyang kaugalingon para sa church. Para unsa? Para mas-sanctify, malimpyo, mahimong puro, ma-cleanse ang church.
Unsa may tumong, unsa ganahan may tabo day ni Jesus sa unahan para ma-present ka sa iyang atubangan with splendor, without spot, without wrinkle. But sabot ma-present ka nga limpyo, ma-present ka nga puro, holy, without blemish. But pasabot, as of now, kung ikaw anak sa Ginoong Dios, mingon ka, saan man nako pagka-splendor, pagka without spot, without wrinkle. Saan nako pagka holy, without blemish. Now, as of now, while nata there is kalibutan, ang reality, the sin of our body is still within us, but God is looking at you like you are in the future. Gitanaw na ka sa Ginoong Dios, dili ang kahugawan, but ang kalimpyuhan nga naa nimo tungod kang Kristo Jesus. Tungod kay gigugma ka ni Jesus, tungod kay gihalad sakripisyo ni Jesus iyang kinabuhi para nimo, para malimpyo, mabag-o ka. God is looking at you right now, holy, without blemish. Wa ka gitanaw sa Ginoo as hugaw. Wa ka gitanaw sa Ginoo as someone nga dili angay tagdon. Tanaw ka sa Ginoo as of now, karon pa lang dan, and labi na sa unahan, you are holy, without spot, without blemish. Hopefully no nakuha ninyo, na-capture ninyo diri nga asa gyud ninyo unsa mo ka worthy sa mata ni Kristo Jesus. Nga unsa mo ka bililhon sa mata sa Ginoong Dios. Why see yourself as how God sees you? Because God is the only one who can truly define your worth. After all has been said and done, ngano tan-awon man gyud niyo kaugalingon as how God sees you. Because God is the only one man yun can truly define your worth. Gato tong balikag hisgot atong mga naisgutan nga trabaho, salapi, abilidad, unsa nang mga naa nimo, it will not give you true worth. Di na gyud maoy mo hatag nimo tinuod bili. Ang Dios ra gyud kaya nimo hatag tinuod nga bili. Meaning ugwa ang Ginoo nimo karon, di pa gyud ka bililhon. Ug naa ang Ginoo nimo karon, ug naa si Kristo Jesus, naa ang balang espiritu nimo karon, bililhon ka. Ngat kasing tao. Paul counted everything nga pwede niya ikapanghambog. Siya, di ba? Atong isgutan ganina. And siya, ugwa pa lang ako kailas Ginoong Dios, mo to'y muhatag na kog bili. Akong mga gibuhat, akong devotion, akong status isip Hudiyo. So gwa ko kailas Ginoo, bililhon kay ko tungod ato. Pero kay nakaila kong Kristo Jesus, di dito mo'y nihatag na kog bili. Si Kristo Jesus ditong nihatag na bili. I count it all as loss. Dili ginansya. Lugi ko ato tanan. Ana siya in economic term. So how did God give me worth? Yeah? Una, para sa una to pagkita tong value, see yourself as how God sees you. Ano as how God sees you? Unsam day paghatag sa Ginoong Dios na kog bili. Now, ikaduha itong hisgutan, a value is determined by the price to be paid. And when it comes sa itong ekonomiya, the higher the price of an object or isa ka butang or unsa na nga pwede paliton, the higher the price, yeah, the more valuable it is. Mas mahal siya, mas bililhon, di ba? Sabot, mas nindot ang balay, mas dako ang balay, mas mahal. Mas nindot ang unsa na nga gadget, mas latest siya, mas mahal, di ba? One time mana, mas dako ang kayutaan nga imong paliton, mas nindot og plaster, mas mahal because it's valuable. So mo na mo determine sa price. Now, isa sa pinakanindot nga sentence sa Bible in 1 Timothy that Christ Jesus came into this world to save sinner. Sana sala mo nang disobedience, muna ang pag-fall short sa standard sa Ginoong Dios, and Christ paid His life for the sinners. Kinsa man na si sinners? Ikaw ug ako. Now in Romans chapter 5 verse 8, God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. So, sa may nahitabo diri, God's priceless payment, the blood of Jesus, makes us valuable. Yeah? In other part of the New Testament, you are bought, gipalit ka with a price. Unsa ang price? Si Kristo Jesus, iyang kamatayon. Pwede ni. Now, literal ano atong tagaan og presyo sa atong ekonomiya karon, pwede ba na mabut nga og presyo ang gibuhat ni Jesus? Dili. But pasabot ing ana ka og ko ka valuable. We are bought
with a priceless payment. Gipalita o isa ka bayad nga di mapresyuhan nining kalibutan na. Mao ang dugo ni Jesus. Kay ang og tinuod man di ay nga ang value is determined by the price to pay. Nya ang price nga gibayad is very expensive, very priceless. So it just means you are also very valuable. It also means ang mga gisakripisyohan ni Jesus sa iyang dugo, sa iyang kinabuhi, mga bililhon nga mga tawo. So inay mo kaugalingon sa kin bililhon ko. Gisakripisyo ni Jesus iyang dugo nako. You are not worthy because na something special nimo. You became worthy because of the blood of Jesus Christ. Now the price Jesus willingly paid sa dihang mingnaog siya sa kalibutan, nindot kay pag-explain ni Isaiah. In chapter 53, verses 2 to 5 to 6, siya, the servant. Dara pa lang daan niyang gisulti si Jesus, isa ka servant. Yeah. Ginoo, mo'y nagbuhat sa kalibutan, kalangitan, ning naog sa kalibutan, servant. Gipropesiya na ni Isaiah. Thousands of years before pag-anak si Jesus, siya servant siya. And then he will grow like a root in a dry ground, nothing beautiful or majestic, nothing to attract us to Him. So, gi-prophesy ni Kristo, ni Prophet Isaiah nga, wag gi something remarkable or special physically ni Jesus. Muna yung gibuhat para mapalit ka ug ko. Kaming nawag siya sa kalibutan without any advantage physically. Mo gani nang sa dihang ning proklama siya ang mga hari sa mga Hudiyo, di siya tuuhan. Kaya ang giisip sa mga tao nga mayong hari nindot og barog, nindot og background asa nagikan nga kaliwat sa mga hari. Si Jesus di man. Mo na yung price nga gibayran para nimo nako. Verse 3, was despised, rejected, man of sorrows. He was despised and we did not care. Now, kasagaran natong mga sorrow, kaning mga pagsubok ang atong kagian ba? Kasagaran, self-pity. Kasagaran, mga kaluoy sa atong pito. But when Jesus Christ, sa dihang gitawag nga is man of sorrow, ang pasabot ani, nag-goal siya para sa ubang tao. Nag-goal siya para nimo ug nako. Nag-goal siya. That's why he was a man of sorrows. Because there was nothing outwardly beautiful or charismatic nga naanganha kang Kristo Jesus, ang reaction sa mga tao pagkakita nila sa iyaha, we don't care about you. Yeah? On the cross, gikatawan pag siya. Sa dihang parade siya, gisilutan, gipalukdog, cross, daghan pag nangatawa sa iyaha. And that's the price he paid para nimo ug nako. In verse 4, it was our weakness he carried. Imagine, our sorrows that weighed him down. And natong hunahuna, gisilutan si Jesus sa Ginoong Dios, dili. It's a punishment for us. Nga adto kang Jesus gihatag. A punishment for his own sins. Giisip sa Ginoong, sa Dios Amahan, nga mga sala nato kang Jesus gyud. Munang gibundak sa Amahan ang tanan kasuko niya sa sala, ngadto kang Kristo sa cross. That's the price he paid para nimo ug nako. By his stripes we are healed. Nagabot sa verse 5. He was pierced, literally, samad siya. He was beaten, he was whipped, so we could be healed. Damo ng presyo nga gibayad ni Jesus para nimo ug nako. Nya moingon ka nga akong value na sa isultis mga tao. Akong value na sa treatment sa mga tao. Ibutang imong value sa gibuhat ni Jesus para nimo. Naog siya sa langit, gikan sa langit, ming kanaog siya sa kalibutan. Isaiah 53 verse 2 to 5, balik-balik kag basa. Ug mo na yang gibayran para nimo ug nako. Ay pangitay mong bili sa mga butang sa kalibutan, ay pangitay mong bili sa unsay makit-an sa imuhang mga mata. It's beautifully said by John Piper, we are unworthy of Christ and we have great worth because of Christ at the cross. Ganin ay kanta na. We are unworthy of Christ because by our own nature, by our own actions, mapakyas kita tubangan sa Ginoong Dios. God is considered holy
perfect. And humans, kita mga imperfect. And we don't deserve a relationship with Him, especially the sacrifice that Jesus Christ did. Samot na tang dili deserving ato. Dita unworthy ta bililhon para sakripisyoan ni Jesucristo. But even though we are unworthy of God, tungod sa iyang gugma, John 3:16, iyang gi-demonstrate iyang gugma. And ngadto sa cross, gi-display sa tanang katawhan ug tanang makabasa sa narrative, sa story ni Jesus sa gospel, giunsa kaniya paghatag og bili. Giunsa niya pag-isip ngayang mga binuhat, ang mga muduol nganha kaniya bililhon, iyang kinabuhi, iyang ibayad. I think wa patay nakit-an nining ug usa ka butang nining kalibutan nga worth halaran sa tong kinabuhi. I think wa pa kay nakit-an butang, object, kabtangan, possession, title nga worth halaran nimo sa imong kinabuhi. Sa may nakita ni Jesus nimo nga gihalaran ka sa iyang kinabuhi. It's because of His love mo nang nakay worth. Walay something special nato. If God was willing to do something very costly bitaw, it signifies nga nagyutay value sa iyahang mata. This just means ngano gisakripisyo, gibayad ni Jesus iyang kinabuhi sa cross tungod sa sala nimo ug nako, it just means nga natay value sa iyahang mata. So akong baliko ng reminder, finding worth in Christ will really reshape our stewardship. Untay mo nang nakita karon nga mga higayon nga bililhon gyud ay kano atubangan sa mata ni Jesus. Nga sa iyang panlantaw di ka someone nga di angay tagdon, di ka someone nga di angay istoryaan, di ka someone nga di angay atimanon. Untay mo nang na-realize as of now nga naay expensive, priceless nga payment gihatag si Jesus para nimo because you are that worthy, valuable sa iyahang mata. That would give a sense nga kay gratitude, mapasalamaton ba nga ang tanan naa nimo karon. Grasya na sa Ginoong Dios. Anon ta sa tuhang pagpangalagad sa Ginoong Dios, it's an outward expression sa kalipay, sa atong pagtuo, sa atong gugma nganha kan sa iyahang grasya nga kanunay adlaw-adlaw niyang gibubo nimo ug nako. Jesus didn't die for you because you had anything. Jesus died because we have nothing. Sa pagtapos, ito na hinumduman, you are valuable because Jesus' blood bought you. Ang dugo ni Jesus, hindi na mapresyuhan ng pila ka milyon. Nya mo na yung gibayad para nimo ug nako. Sabot valuable, worth more than millions ka. Find your worth in Christ, not by worldly measures. Ay kasipyat in taon igsuon. Nga isipon na nimo yung kagalingon nga bililhon ka sa dihang financially capable ka, sa dihang ability-wise, daghan kag nakamauhan, nga sa dihang imuhang panghuna-huna, bright ka, sa dihang daghan na kag na-achieve, title, possession sa kinabuhi, ay giyog isipa nga munay muhatag nimo bili. Gihatagan kag bili ni Kristo Jesus, dili ang muhatag nimo tinod nga bili ang nas kalibutan. Numdumi lastly, God is the only one who can truly define your worth. Tanan nga imong isipon nga munay muhatag nimo bili, mawala ra gid na. Sama sa ngayon ganina, og dira nimo iangklay mong bili sa material, makit-an diri sa kalibutan, mulabay ug mawala gid biya na. Tanan naa diri sa kalibutan dili permanente. Bot pasabot og imong bili, imong ipa-define, imong patagaan og meaning imong bili ngani sa kalibutan sa diyang mahanaw ng tanan, naman imong bili. Ibutang imong bili ngana kang Kristo Jesus, wala ang tanan si Jesus magpabilin.